Magandang araw, Kapitan. Oh, kumusta ang iyong paglalakbay, Ibarra? Buti naman ang aking paglalakbay, Kapitan. Tara, ating pagkilala kita sa mga bisita. Magandang araw sa lahat. Nais ko ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumaong kaibigan. Sino kaya ang makilala niyang bisita? Papakilala ko sa inyo si Don Crisostomo Ibarra. Magandang araw sa kailangan Cora o Padre Damaso, isang mataling kaibigan ng aking ama. Padre Damaso. Padre Damaso, hindi ako kapalikala ako. Talagang hindi ka nagkakamali. At kailanman hindi ko naging mag-aling kaibigan ng iyong ama. At ako'y aalis na. Ganyan ba ang natutunan mo sa Europa? Naging mayabang at mapapataas? Nagsayang ka lang ng salapi? Huwag mo ako insulti, dahil hindi mo alam pinagdaanan ko sa Europa. Ibarra, huwag ka muna umalis. Paparating na si Maria Clara. Diyos ko, sa umagang ito, parang pangarap lamang ang itong tao sa Espanya. Binata, mag-iingat kayo sa inyong mga kalihim na kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay maaaring maging aral sa inyo. Pagpatawad ninyo sa wari ko'y mahal ninyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakapatid ay wala ako o kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Madalas, maaari ang kapanatagan ay magdudulot sa atin ng kapahamak. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama na si Don Rafael Ibarra ay hindi pa rin siya makapaniwala na mayroong nagtatago mga kaaway. Ay alam ko na kung bakit nag-alinlangan si Kapitan Tiago sa aking kaalaman tungkol sa aking ama. Ngunit bakit ba siya nakulong sa pilitan? Ano ba ang kanyang naging kasalanan? Ang kasalanan niya lamang ay siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit, huwag niyo mag-alala dahil ang mapulog sa kulungan ng bansang ito ay may tuturi sa kabayanihan. Ngayon ko lang nalaman kung sinapit ng aking ama. Ang tunay na malupit na sinapit ng aking ama. Patawad, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na lang kay Kapitan Tiago ang mga nangyari upang ikanyang ikwento sa inyo. Muchas gracias, Tinay ko, sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa aking ama. Binyada, Sr. Ibarra. Buenos dias, Tia Isabel. Maaari ko po bang malaman kung nasaan si Maria Clara? Inyang! 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 Po, Tia Isabel, ano po yun? Tawagin mo ang binibini dahil narito ang iyong Senyor Ibarra. Napakaganda mo, binibini. Binibini, ang iyong kasintahan ay nasa labas. Paghihintayin mo pa ba? Hindi. Pero ba, sa daming babaeng umaligid sa iyo doon sa Europa, akala ko ako'y kinalimutan mo. Bakit ba kita ipagpalit? May papakita ko sa iyo. Kita mo to? Ito ang dahon na ibinigay mo sa akin.
Dito din ang unang sulat na binigay mo sa akin. Mari makita ng sayo, binibini. Senyor Ibarra. Alam mo ba kung nasaan punto ng aking ama? Opo, senyor. Samahan kita. Nandyan ang bungtod ng iyong ama sa likod ng malaking cross, senyor. Naalala ko dito iyon, pero nasira ang lupa. Nasaan yung bungtod na may markang cross? Tulad nito, may bulaklak ding tumutubo doon. Ah, iyang kursa sinunog ko. Sinunog? Bakit? Dahil ito sa iyo ng padre. May pakita mo ba sa amin ang puntod? Wala na doon ang bangkay. Ano? Anong sinabi mo? Tanga ka ba? Wala pang isang taon nung lumipas ng inilibing yun. Natusan lang ako ng padre. Sabi niya dalhin ko daw sa sementeryo ng mga enchik. Ginawa mo yun? Huwag kayong magalit, senyor. Hindi ko yun nilibing sa sementeryo ng mga enchik. Mabuti naman, hindi mo yan ginawa. Umuulan kasi noon, kaya tinapon ko na lang sa ilog. Ano? Leche, napakalaki mong inutil. Kakagiya, anong karapatan mo para gawin yun sa aking ama? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Anong wala? Bakit mo ipinahukay ang libingan ng aking ama? Hindi kayata, hindi ako ang kura na iyong tinutukoy. Sino? Pagka si Padre Damaso ang tinutukoy mo, ang kurang pinalitan ko. Referensya, pasensyaan mo na siya sa kanyang nagawa. Madala lang siya sa kanyang emosyon. Napatawad ko na siya. Sa mismong ilog na ito itinapon ng iyong ama. Nakakalungkot ang ginanas ng ama, Ginong Ibarra, sapagkat ang iyong ama ay napakagiting na tao. Salamat sa iyong tulong, Ginoo. At alam ko na kung saan itinapon ang labi ng aking ama. Huwag kang magpasalamat sa akin, Ginoo, sapagkat ako dapat ang magpasalamat sa iyo at sa iyong ama. Dahil kay Don Rafael, maraming estudyante ang natuto sa wikang Kastila. Lahat ng pinag-usapan natin mga importanteng bagay ay paparating ko sa mga kapulong-pulong kong kasama sa matataas na opisyal. At ako'y aalis na. Salamat po. Tulong. Christine, halika na dito. Pahinga muna tayo, kaka. Kanina pa tayo patugtog ng kampana. Hindi pwede. Kapagalitan tayo lang sa Kristal Mayor. Oo nga, kaka. Magkano nga pala yung sahod mo ngayong buwan? 2 reais na nga lang, Crispin. Bayaran mo lang kaya yung sinabi nila na ako ko sa simbahan para makauwi na ako. No, Crispin. 2 punta lang inabot ko siya sa Kristal Mayor. At ang sinasabi nilang hindi na ako
ginto. May 2 oras na yun. Hindi sasapat ang sinusweldo ko dun. Natakot na ako kasi ang sama ng magalit ng Cora at Sakristan Mayor. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga kasumay na bata, bakit nagpapahinga kayo? Imbis na magtatrabaho. Ikaw, Basilio, papalusahan kita sa hindi pagpapatulog ng kampana at hindi ka magkakawin ng alas 8 kundi alas 10 na ng gabi. Matuloy na ko ng gwardiya. Wala kang pakialam at sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka magkakawin kung hindi mo isasawala yung ginto sa simbahan. Hindi naman ako nagnakaw. At sasagot ka pa, itong bagay sa'yo. Upo, bawal mo kayo. Isa ka pa. Halika dito, halika dito. Tawa na po, tawa na po. Huwag kang makialam. Tama na po. Basilio! Crispin! Ilabas mo yung hinakaw mong ginto. Hindi ako ang nagnakaw. At wala akong ninakaw na ginto. Ito ka na umamin? Ito ang bagay sa'yo. Huwag po. Wala pa akong kasalanan. Huwag po. Huwag po. Wala pa akong kasalanan. Crispin! 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 Huy! Ano yan? Crispin, balikan kita. Oh, napaaga ka ata, Pedro. May handa ka naman pagkain dyan? Ako yung gugutom na. Hintayin muna natin ang ating mga anak. Letsi! Hindi na ako makipaghintay at ako'y nagugutom na! Ngunit uwi ngayon si Basilio dahil sa sahod niya. Ipagbalat mo na ako ng pagkain at ako alis na. Tibihan mo na lang ng ₱1. Inang, dito na po ako. Sus Mariosep, napano ka, Basilio? Huwag po kayong mag-alala, Inang. Ayos lang po ako. Pero si Crispin naiwan sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Buti naman. Ba't ka duguan? Tumakas na po ako sa kumbento. Dahil hindi daw ako makakauwi ng alas 8 kundi alas 10 na ng gabi. Bawal po yun. Dahil huhulihin ako ng gwardya. Halika at gamutin kita. Inang, may pagkain pa po ba? Dahil ako'y nagugutom na. Isang tuyo na lang anak dahil inubos ng iyong ama. Umuwi po si Ama. Hindi ka po ba niya sinaktan? Hindi naman anak.
Nga pala, bakit hindi makauwi ngayon si Crispin? Pinarusahan siya ng sakristang mayor dahil ninakaw daw niya yung 2 unsang ginto ng simbahan at hindi siya makakauwi ngayon kung hindi niya isasauli yun. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang bunso kong anak. Hindi naman siya magnanakaw eh. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang kura bukas. Magpahinga ka na lang at ako na ang bahala. Senyor! Senyor! Kurang malaki! Kurang malaki! Senyor! Kurang malaki! Kurang malaki, senyor! Senyor! Sinong hinahanap mo? Ba't mo ka ang kurang malaki? Gusto ko kasi makausap. Hindi tumatanggap ng bisita ngayon ang kurang malaki sapagkat masama ang kanyang pakiramdam. Kukumustahin ko lang sana yung anak ko na si Crispin. Alam naman natin na nag-auwi na ang iyong mga anak. Umuwi na nga si Basilio, ngunit hindi pa umuwi si Crispin. Di ba sinabi ko na sa iyo na wala dito ang iyong mga anak? Napakasinungaling niyo talaga. Lalo na yung anak mo na si Crispin, na tulad ng kanyang ama ay isang magnanakaw. Sinungaling! Hindi yan totoo! Buwin mong sinabi mo! Kiss ka na dito. Mas kapuri-puri pa yung mayayaman. Hindi ka tulad niyo, mga walang mudo. Alis! Ikaw ba si Basilio? Opo, Halika at sumama ka sa amin. Uy! Nasaan kaya yun? Parang natakasan tayo. Umuwi na lang tayo at lalabangan natin ang kanyang inasing kanilang bahay. Magandang araw, Padre Salve. Magandang araw, Reverensya. Magandang araw din sa inyo. Nais ka sana namin imbitahin sa selebrasyon ng mga kababaihan. Maaari ka ba naming imbitahin, Reverensya? Pag-iisipan ko. Hitan ba kayo ni Padre Salve? Baka yung oras na yun, nagkabanggaan kami sa simbahan.
Dito na tayo. Hindi na may ibig na mamalimos. Magsipagdasal muna tayo. Victoria, maaari ka bang umawi? Paumanin, pero ayoko. Sige na, Victoria. Si Maria Clarita na lang. Maaari ba namin marinig ang iyong awit, Clarita? Gusto rin ko man, subalit mga malulungkot lamang ang aking inaawit. I was born feeding the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, would take any evasion, and without hesitation. I was born feeding the dust. I built my reputation. Ikaw po ba si Sisa? Oo, bakit? Halika, sumama ka sa amin. Asan ang ginang? Nasa kulungan. Sino nagpakulong kay Sisa? Ang kurang malaki. Pakawalan niyo si Sisa. Ang nangyari sa simbahan ay kasalanan ng kurang malaki. Kuhin mo yung ginang. Kasawa lang sana yung pagmananakaw. Halika, makakalaya ka na. Magandang araw, tuloy sa potasyo. Oh, ikaw pala yan, Ginoo!
Naabala yata kita, Piloso Potasio. Ay pagdilingkod ba ako sa iyo, Ginoo? May nais lang akong isang guni sa iyo. Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglipiko? Dahil hindi ako nagsusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako sa hinaharap. Panahon ngayon, mababasa na nila ang aking mga sinusulat at yak hindi pa nila ito mapahalagahan at susunugin pa ito. Ngunit ang susunod na salinlahi ay higit na matatalino, tiyak na maiintindihan nila ito. Anong wika po kayong sumusulat? Sa ating wikang Tagalog, maaari po bang gamitin ang hieroglipiko bilang isang wikang Tagalog? maaari. Mas higit na mabuting gamitin ang alpabetong Tagalog kaysa sa Latin. Nais ko po sana humingi sa iyo ng payo, gaya ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan bilang paalala ng aking kasintahan. Pangarap ko rin yan, pangarap ng isang baliw. At iisipin din nilang baliw kayo dahil lang hihingi kayo ng payo sa taong na pagkamalang baliw. Naniniwala ako na walang sagaban na mangyayari sa aking plano. Matutuloy ang iyong plano kung makipagtulungan ka sa mga taong sasabihin ko. Totoong makapangyarihan ang Cora, pero hindi ako naniniwala sa mapangabusong lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay walang pinapakinggan. Walang pinapakinggan kundi ang Cora. Parang pagmamalabis po ang iyong pahayag. Subalit, wala pang bayan na dumaing. Pipi ang bayan. Pipi ang bayan kaya wala pang dumaraing. Ngunit darating din tayo doon. Naunawaan ko po yun ang iyong sinasabi. Ngunit ang mga utos sa itaas ay hindi ipinatutupad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Sapagkat ang lupa na iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapalik sa kamay. Nagpapaalik ng mga kamay? Hindi niyo ba alam na sila ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais magiganti sa aking ama, ngunit sa alang-alang ng kapakanan ng relihiyon. Ay, iho, huwag mo munang gawin ang iyong plano hanggat hindi mo natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako at papaniwalaang mapapatayo ko ang paralan na magsisilbing tulay upang lumaya ang kamangmangan ng bayan ito? Mabigo man kayo, nakakatawang ginagawa niyo na dapat ninyong gawin. Naniniwala po ako sa iyong sinasabi. Salamat po, Ginoo. At ngayon papatungo ako sa isang Cora na hindi sana kagaya ni Padre Damaso. Pumasok ka. Magandang umaga, Sr. Ibarra. May bisita ka. Hindi nagpakilala mo rin. Matagal na rin kayong magkakilala. Sige, patabayin mo. Ito, kinaaway niyo ko kayong pumasok. Sige, iwanan mo kami. Magandang araw, senyor. Magandang araw din sa iyo. Maupo ka, Elias. Salamat po, senyor. Senyor, ako'y naparito dahil babalaan kita sana sa iyong mga lakad. Dahil hindi mo alam ang mga taong kapaligid sa iyo. Salamat sa iyong babala, Elias. Pero sa aking paglalakbay, lagi naman ako maingat. Ngunit may isa lang tao na may hihing na nagalit sa akin. Ito, senyor, hindi na akong tatagal dahil kung pinama ako sanay, Mag-ingat ka lang. at ganoon din na yung tumili. Hanggang sa muli natin pagkikita. Senyor Ibarra, lapit mong magagalak ang kanyang kataas-taasang Kapitan General dahil sa pinapagawa mong eskwelahan, di na ko magtataka kagaya nung kay Kapitan Tiago ay dumalaw sa ibang tahanan ang kanyang pamamahala. Malaking karangalan po sa akin kung mangyayari yun. Salud! Salud! Buenas tardes. Buenas tardes, Padre Damaso. Dito na po kayo, mapo, Padre. Pwede na kayo mabupo. Gracias! Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang iyong pag-uusap? Nabanggit lang po lamang ni Kristobo ang kanyang artikulo. Aba,
napakausay na arkitekto, isang eksperto. Eksperto? Ang paralan ay binubuo lamang ng 4 na pundasyon at bubuong nagawa sa sawari. Sandali lamang, Padre Damaso. Makarating ba ng langit ang mga nagbanal-banalan? Ang mga nahaluan lamang ng purong dugong Espanyol? Ba, akalain mo kung sino naghahamakin na ang lahat at ipagyayabang na may dala daw siyang pagbabago. Sigurado ako na sa ilalim na yun ng pagkalalim-lalim na lupa, abot hanggang impyerno. Ngayon pa lamang ay pinaparosaan na siya ng Ama. Gusto na pagpanirang puring mo sa akin ang Basta mo, huminahon ka! Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa. Batid kung kayo ay may minamahal ding Ama, kaya't ipagtatanggol niyo rin. Estás loko! Walang kahit sino man ang maaaring kumalikusta sa aking Ama. Itong paring ito ang pinakaiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isa siyang demonyo na banal-banalan. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Tal ka na lang sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin ang dugong na uluhan na dumadaloy sa lahat ng... Gusto mo! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Gandang araw, Reverensya. Magandang araw din, Clarita. Clarita, maaari ko bang makita ang mga liham ni Ibarra? Gusto ka bang malaman o may hinahanap ng impormasyon? Paano kung sabihin ko sa iyo na may liham akong dala dito na magbubunyag sa iyong pagkatao? Hindi ako maniniwala dahil gusto mo lang naman na may makuhang ebidensya para makulong si Ibarra, ang aking mahal. Paano kung sabihin ko sa iyo na may liham ang iyong ama para kay Padre Damaso? Maghunos dili ka, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Padre Damaso ay isang agad ng simbahan. Papasakin ka rin, Maria Clara. Padre. Oh Maria, bakit ka nandito? Alam mo bang pupuntahan pa lamang kita sa inyo at bibisitahin pa kita roon bago ako pupunta ng Manila. Padre, totoo ba na ikaw ang aking tunay na ama? Saan mo naman napulot ang walang katotohanan salita na iyan? Huwag ka nang magmaang-maangan, Padre. Sinong nagsabi sa iyo? Si Ibarra ba? Huwag mong idamay dito si Crisostomo. Sinong nagsabi sa iyo? Sinong naninira sa akin? Huwag niyo na rin alamin. Tapatin niyo na po ako. Kayo po ba? Kayo po ba ang aking tunay na ama? Hindi ito maaari. Hindi ito maaaring malaman ni Kapitan Tiago. Dahil masasaktan siya. Kaya niyo ba inilihim sa akin ito? Dahil makakasira ito sa inyo? Huwag na kayong magtangkang magsinungaling sa akin, Padre. Iha, masisira ang pinaghihirapan namin para magkaroon ka ng mabuting buhay. Naintindihan mo ba, anak? Naintindihan mo sana, anak? Kung gayon, totoo nga na ikaw ang aking tunay na ama. Iha. Sa bagay, kasuklam-suklam ang katotohanan ito. Hindi ako makapaniwala na sa buong pagkatao ko ay isa palang malaking pagpapanggap. Mga kabayan, may maganda akong mensahe para sa inyo. May tutulong na sa atin sa ating gagawing revolusyon. Magkakaasa ba tayo dyan? Oo naman. Ang papangit ng mga bahay. Talagang inyo lamang ang maaaring tumira dito. Na hindi man lang marunong
pugay-pugay sa tulad nating mga mahal ka. Kaya, hindi katakatakang puro pangungutya lamang ang maririnig. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Naiingit ka ba sa akit-akit kong ganda? Magtigil ka. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang umarang-harang dyan. Tabi! Sa'yo? Sa isang babaeng katulad mo? Ako? Maiingit? Bakit? May kaingit-ingit pa sa'yo? Kita mo? Napakagandang pagmasdan. Nag-aaway na naman ang dalawang senyurang puro walang asal. Nakakatawa. Subaybayan na naman natin ang kanilang panghihinatnan. Hindi ako isang tulad mo, Doña Konsolasyon. Walang nakakapasok na alperes dito sa aming bahay. Excellent respuestas, bueno pugot. Hindi nga nakakapasok ang mga alperes sa inyo. Ngunit, nakakapasok naman ang mga inutyod katulad ng iyong asawa. Aba! Talagang ginagalit mo ako? Halika dito at ikay bumaba. Bastos! Wala kang galang. Ito pala ng gulo, pagbibigyan kita, Doña Casera. Magpigil ka, senyora! Tabi! Ang lakas ng loob mo para labanin ang isang tulad ko na mayaman. Balita ko, ikaw lang naman ay labandera noon. Gusto mo pa nang laman? Pagbibigyan kita. Bitawan mo ako! Mariusip Konsolasyon, ano namang gulo iyan? Tumigil nga kayo, nakakahiya kayo sa mga tao. Ang payo ko sa iyo, Alperes, bilhan mo yan ang damit. Kung wala kayong pambili, magnakaw kayo. Ikaw ang bumili ng asal at mudo, naturingan kayong mayaman, ngunit mas masahol pa kayo sa hayop kung umasta. Mahimik ka, Alperes! Magtigil kayo! Puro kayo mga edukado, hindi ba kayo natatabla ng iya? Natutulad na kayo sa mga Indio. Siguraduhin niyo mangumpisal kayo upang mabawasan ang iyong mga kasalanan. Lo intendis. Si entendido, hermano! Kayo! Imbis na pigilan ninyo, pinagpupustahan nyo pa! Magsiuwi nga kayo! Magpasama ka sa Guardia Civil at kunin mo ang patay na katawan ng bata. Pasusunod kurang malaki. Sumunod kayo sa akin at may papataas na patay ng katawan. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio, mga anak ko! Nasaan kayo? Mga anak ko! Crispin! Basilio! Nakita niyo ba mga anak ko? Si Crispin at Basilio? Hindi namin kilala ang iyong hinahanap. Malas ka dito, Balyo! Alis! Jesus po, Pagpara! Pagpulong ka namin dito yung mga kasalanan.
Kagaya ni Ibarra ay nakapunta ka na rin ng ibang bansa. Marahil magkaparehas kami ni Ibarra ng hilig. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo ng Sagio. Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kirida niya ay nilibakan. Dahil responsibilidad mo akong ipagtanggol. Kung hindi, malalaman ang tunay mong pagkatao. Huwag kang magingay, Doña Victorina. Kung gayon, ano ang gusto mong mangyari, Doña? Dahil ang pinsan kong si Linares ay hahamunin ang Alperes. Kung hindi siya papayag, huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit malungkot si Clarita? Dahil hindi niya alam ang ating pinagkasunduan. Dahil ang gusto niya pakasalan ay si Crisostomo Ibarra at hindi si Linares. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Crispin! Basilio! Crispin! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasa na kayo? Crispin! Basilio! Tila na ipapahiwatig ang mga uwak na iyan. Parang masamang dilubyo. Ano kaya ang pangyayaring ito? Ano kaya ang pinagkagawa ng mga uwak dito? Alis! 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 Uy! Ito pala nawawalang katawan na anak ni Sisa! Hanapin mo si Sisa at ipala mo sa kanya na nakita ng kanyang anak. Okay po, Pilo si Potasio. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Sisa, nakita na po namin ang iyong anak. Sino? Si Crispin? Oo. Halika, puntahan natin. Saan yung anak ko? Bandang doon na lang, Sisa. Crispin! Anak ko! Crispin! Crispin, anak ko! Crispin! Ano nangyari sa'yo? Ano mo ba sa'yo dito? Hindi ka naman masama. Napakabait mo bata. Crispin, ako! Crispin! Crispin! Sino mang may gumawa sa'yo nito? Isusumpa ko! Magbabayaran nila! Tara, abulin natin. Dandahan lang tayo, senyor. Okay ka lang ba sila? Magpahinga muna tayo dito, senyor. Salamat, senyor. Maayos na ba ang pakiramdam mo, senyor? Mayos lang, Elias. Sige, tara na, senyor. Dahil malapit na tayo sa ilog. Nandun sila!
Bilisan natin, senyor. Dahan-dahan na lang mga Guardia Civil. Senyor, makinig ka. Itatago muna kita sa aking kaibigan sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama ang mga estranghero? Para mamuhay kang mapayapa, senyor. At may kaibigan ka naman sa Espanya. Ilyas, nakirap ka dahil sa aking pamilya. At bukod nun, 2 beses mo na akong niligtas. Paputukan natin sila, nandun sila sa bangka. Lilituin ko sila. Habulin nila ako at ikaw ililigtas mo ang sarili mo, senyor. Hindi, dito ka lang, Ilyas. Magkikita tayo, senyor, sa puntod ng lolo mo sa bispiras ng Pasko. Mag-ingat ka, senyor. Hanggang sa muli natin magkikita. Nawala. Patay na siguro yun. Mamamatay kung hindi mamamalas ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong mga makakakita sa pagbubukang liwayway, malugod siyang tanggapin. At inyong gunitain ang mga labuwal sa dilim ng gabi. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Dugo! 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 Crispin! Basilio! Ah! Crispin! Basilio! Crispin! Dugo! Dugo! Crispin! Inay! Crispin! Basilio! Nay! Mga anak ko! Nay! Nay, paano ka? Ako to, si Basilio. Huh? Ako to. Basilio! Oo. Nay! Basilio! Basilio. Ano po yun, senyor? Itabi mo siya sa akin. Basilio, alam kong hindi na ako magtatagal kasi 2 araw na akong walang kain. Basilio, bago ka umalis, sunugin mo ang aming katawan at hanapin mo ang aking kayamanan at sa iyo na iyon. Magandang araw, Reverensyo. Nandyan ba si Mara Clara? Dadalawin ko lang sana. Opo, nandoon sa kumbento. Sige, salamat. Sino yan? Clara, aking mahal. Bakit ka nandito? Hindi, Clara, pasukin mo po. Umalis ka! Gusto lang kita makausap.
Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Huwag kang umalis. Gusto lang naman kitang makausap. Padre Damaso. Padre Damaso, Padre Damaso. Padre Damaso, gumising ka. Padre Damaso. Padre Damaso. Diyos ko, mahabaging Panginoon.